Of the goodness
Okay, so purihin po ang Panginoon at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang hapon sa mga nasa Amerika. Magandang gabi po. At sa araw na ito ay muli ay tayo po ay magsama-sama upang patuloy na himay-mayin ng lahat ng bagay, mga katotohanan na kailangan po natin malaman na ito ang siyang magbubukas sa atin ng pintuan upang tayo lubos na makapagdesisyon ng tama at makapasok tayo ng lubusan in the presence of God at manahan sa Kanya all day long. Kaya sa oras na ito ay pagpatuloy po natin ang pag-BBS, babalikan po natin yung about the church. Kaya ating pong tatapikin ngayon ay about the real nature of the living church. Kung meron po kayong Biblia, ay magpagbukas po kayo sa Matthew chapter 16, verse 15 hanggang 19. King James Version, English. He says unto them, But whom ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Father, we thank you for this day, Lord, that you have opened unto us today, O God Almighty, in order that we are going to join ourselves together as one and enter into your holy presence, O God Almighty, upang patuloy, Panginoon Lord God, na tanggapin ang bawat instruction na ito'y ipaparating mo po sa amin at ipapaunawa, Panginoon Lord God Almighty, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. At mga salita na ito ay mahahayak, Panginoon, dalangin ko po na ito ay patuloy na magbukas sa amin ng pintuan upang ang daan namin tatahakin ay patuloy na matagumpay namin marating, Panginoon, matawid ang daigdig na ito at marating ang iyong kaharian ngayon at magpakailanman. Salamat po for your holy presence, Lord. At higit at gayon din po, Panginoon, nagpapasalamat kami for all your heavenly hosts na ito ay kapiling namin, Panginoon, Lord God Almighty, na bumaba upang to encamp, Lord God Almighty, every place where we are to protect us from every onslaught of the enemy. Father, we thank you. We give you praise, glory, and honor. The most wonderful name, Lord and Savior, Jesus Christ. Amen and amen. Okay, so, kaya sinabi ko ang ating topic sa umaga nito ay about the real nature of the living church. So, marapat na kailangan po natin maunawaan dahil sa dinami-dami po ng mga iglesia ay hindi na malaman kung ano ang totoo hinggil sa salitang church. Noong Old Testament, doon sa panahon before Christ, ay wala pa pong church. O kahit na nung nandito ang Panginoong Hesus bilang tao, ay wala pa pong church. Ang church ay na-establish lamang noong pong pumunta na ang Panginoong Hesus in the cross of Calvary na sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, ay nailunsad niya yung better covenant. At ito yung nagbigay daan upang yung kanyang layunin ayon doon sa kanyang sinabi na upon this rock I will build my church. Nais ko lamang malaman po natin na meron pong
tatlong church sa mundong ito. Kaya nga pinag-aaralan po natin dahil di na natin nauunawaan, di na nalalaman kung saan tayo na papabilang, anong church o saan kingdom na tayo po ay napapabilang. Dahil bawat kamalian na tayo po ay nagagawa po natin, ay imbes ng Diyos ang maluluwalhati, ay si Satanas ang naitataas yung kanyang trabaho. Dito sa mundong ito, noong nahulog ang ating ninuno sa pain ni Satan, ay nagkawatak-watak yung ating pagkatao. Spirit, soul, and body ay nahawakan ng iba't ibang pamunuan. Although iisang tao, pero iba-iba ang nagmamaniobra sa bawat sangkap ng ating pagkatao, spirit, soul, and body. Si Satan po ay nahawakan niya ang physical na katawan, which is the flesh. At dito po niya ginamit ang ating physical na katawan upang makapaghari siya ng legal. Kaya nga siya ay tayo niya ang kanyang kaharian. He conquered the whole world through the law of the flesh. At doon nung na-conquer niya ay ginamit niya ang imahen ng tao at ang mundong ito upang magtayo ng isang iglesia na ito'y lilin lang sa lahat ng tao sa mundong ito, na ito'y tinatawag na religious church. Dahil siya po ang nakahawak sa physical na katawan, kaya image ng tao ang kanyang ginagamit at image ng mundong ito upang itayo niya ang isang relihiyon, hindi lamang isa, napakarami sa buong mundo, upang ito ay patuloy na dalhin niya ang sumpa na ito'y dumating sa buhay ng tao nung nahulog gaya ng sinabi ng Panginoon. Genesis chapter 3 verse 17, dahil sa iyo, Adan, pinakinggan mo ang tinig ng babae na sabi ko, huwag mo yung sasalingin ang punong kahoy na sa gitna ng halamanan. Cursed is the ground because of you, and sorrows you shall eat all the days of your life. So ito na ang mangyayari sa tao dahil yung puso na nanggaling sa Diyos ay bumalik sa Kanya, kaya naiwan na yung katawan at kaluluwa. Kaya po si Satan, ginamit niya ang image ng tao at image ng mundong ito upang gumawa po ng itayo niya ang religion. Kaya nga lahat ng mga religion ay ito ay doctrine ni Satanas. Ang layunin ay ito. Exodus chapter 20. Nagsabi, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them,
For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. So, ibig kong sabihin, na ang layunin kung bakit siya nagtatag ni Satan ng religious church ay upang panatiliin yung sumpa na ito ay nagmula pa sa ating ninuno nung nahulog sa pain ni Satan, na sabi, curse is the ground, sorrows you shall eat all the days of your life. Ito na po yung day, umpisa ng kondemnasyon ng buhay ng tao, na upang sa pamamagitan ng religion ay magpasalin-salin ang sumpa na ito from generation to generation, hanggang sa buhay natin ito, hanggang sa mga apo-apuhan at darating pang mga tao. So yun po yung nilayon ni Satan, kaya meron yung religious church na ang ginamit ay yung image ng mundong ito at imahen ng tao. Kaya nga sinabi ng Diyos sa Deuteronomy chapter 7, verse 25 to 26, the graven image of their gods shall you burn with fire. Thou shalt not desire the silver or gold that is on them, nor take it unto thee, lest thou be ensnared therein. For it is an abomination to the Lord thy God. Neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it. But thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it, for it is a cursed thing. So yun po yung dahilan upang sa atin pong mula sa kapanganakan po natin hanggang sa kamatayan ng pisikal na katawan, ay nanduroon na ang sumpa na ito ay ipinapamana natin sa ating mga anak, sa ating mga apo at mga apo-apuhan. Gaya kung ano yung pagkatao ng magulang, yun yung isiniserve niya doon sa kanyang anak, at yun din yung isiniserve ng anak niya sa kanyang apo. Hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin lahi. So hindi na po napuputol. Pangalawa po ay upang si Satan ay malayang pumasok at lumabas ang kanyang mga alipores na mga demonyo sa buhay ng tao at kontrolin ang pag-iisip ng tao na aayon doon sa kanyang layunin na sirain, patayin, at linangin ang bawat mga tao sa daigdig na ito. Yun po yung religious church. Actually, hindi lamang imahen ng tao, pati building, pati araw, lahat ng bagay na ito ay meron pong tinatangkilik na mga bagay dito sa daigdig na ito upang kumilala na may Diyos, ay ito po ay religious church. Yung po yung under the kingdom of Satan. Pangalawang church ay ito po yung traditional church. Traditional church, ito yung itinatayo ng kingdom of men that operates through the law of the mind. So ang tao ay may kingdom. Kaya nga, yung katawan, kingdom ni Satan, ang siyang nakasakop, at ang itong kaluluwa ay yung kaisipan. The kingdom of men. So, the kingdom of men, ito po ay ginagamit ang talino upang unawain at ipangaral na aayon doon sa kanilang pangunawa ang banal na kasulatan na sinasabing salita ng Diyos. Actually, ang sabi nito is scripture. So, ibig pong sabihin, dapat ito ay isang elemento na magdadala sa bawat mga tao sa tamang landas na kanilang tatahakin na matagpuan ang buhay na Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon doon sa Mark chapter 7, verse 5 to 8, then the Pharisees and scribes asked him,
Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashed hands? He answered and said unto them, Well has Isaiah prophesied of you hypocrites, and it is written, These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. For laying aside the commandments of God, you hold the tradition of men, as the washing of pots and cups and many other such like things you do. So ibig pong sabihin na dito po nagtayo ang tao ng maraming church na tinatawag na kapilya. At it's sad to say na maraming nalilinlang. Gaya ng sinabi ng Panginoong Yesus na napakaluwag ang daan tungo sa kapahamakan. Ngunit napakasikip ang daan. Ngunit ang hangganan nito ay buhay na walang hanggan. Marami po ang nalilinlang dahil ito ay ginagamit ng mga tagapagturo o yung nagtatayo ng isang organization ng kanilang sariling karunungan. Sariling karunungan upang ibamon ang sinasabi nilang kapilya. Kaya nga itinuturo na ang church, ang sabi ay yung mga believer. Totoo. Kaya lang pagpunta, pag sila po ay nagsama-sama, may kausap na ibang organization, sasabihin, ano ang church nyo? So, ibig pong sabihin, yung church na tinutukoy na ay yung kapilya at yung organization. So, yun po yung itinayo ng traditional church or the kingdom of men. Kaya makikita po natin ang masakla po rito, the kingdom of Satan is higher and greater than the kingdom of men. Gaya ng sinabi ni Pablo, na sabi niya, gusto kong gawin ang mabuti dahil alam ko na ang batas ng Diyos ay spiritual at banal, ngunit ako ay karnal na ibenta sa kasalanan. So, ibig pong sabihin, kaya makikita po natin ang tatalino ng mga ngaral. Pero, ang masaklap, ginagamit ang banal na kasulatan upang ikabit doon sa mga material na bagay sa daigdig na ito. Kaya may nabasa po ako sa Facebook, ako'y nalulungkot. Dahil ang kanya pong address sa sarili ay siya ay isang bishop and apostle. Nandun sila nagsama-sama to celebrate yung Bible year. At nakalagay doon maging yung pastor ng Roman Catholic at iba-iba pang mga grupo. Kaya nagpapasalamat siya dahil napatagumpay daw na nagsama-sama ang katawan ng Panginoon, the body of Christ. Alam niyo po, ang Panginoon ay never na itinong-promise niya ang katotohanan sa mga kamalian. Bakit ganon? Dahil matatalino ang mga tao
na tagapagturo, pero still they are ignorant concerning the reality of the truth. Kaya nga pangangaralan ng mga inosenteng mga tao, ipapaalam na ang Panginoong Yesus ay siyang kaligtasan. Pero di nila namamalayan na dinadala nila ang mga tao sa kanilang kaalaman at doktrina upang ang taong ito mula sa kanyang pagiging inosente ay nagiging ignorante katulad ng mga matatalinong tagapagturo. Yun yung dahilan na sinabi ng Panginoon nang sabi niya, mag-ingat kayo sa mga libadura ng mga Pariseo. Ito po yung libadura ay mga doktrina ng tao. Dahil kapag ito ay na-acknowledge mo at ito ay nailagay mo yung affection sa tagapagturo at yung itinuturo niya, di mo na makikita ang pintuan sa labas. Lalo't higit, napakatindi po ang leadership training ng mga matatalino, gaya ng mga Pariseo na sinabi ng Panginoon na they are hypocrites dahil nandoon po kapag leader ka, hindi mo nalalaman na ikaw ay nagiging diktador. Kaya makita po ninyo, ang sabi ng Panginoong Yesus, winarningan niya yung kanyang mga disipulos. Na sabi, unless you surpasses the righteousness of the Pharisees, the same you cannot enter the kingdom of God. Maliban kung hindi ninyo malampasan ang mga katwiran ng mga matatalinong tao o doktrina ng tao, pare-parehas kayong hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang Panginoong Yesus mismo ang nagsabi nito. Kaya makikita po ninyo, kung ikaw ay pagbabahagi about the gospel of Christ, tatanungin ka kung may lisensya ka na mag-preach. Pero ang sabi ko, ang sagot ko sa kanila, ang pagbabayag ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus ay malaya ang lahat. Basta merong sect, nanggaling sa sect, na magiging legalidad natin para magtipon sa daigdig na ito, holding the law of the land. Dahil sabi ko, dahil ang pagpapahayag, preaching about the gospel of Christ, ay hindi po ito isang bagay na pag-aralan mo. Because preaching of the gospel of Christ is a prophetic release na ibinabahagi mo, hindi yung nabasa mo at napag-alaman mo, kundi yung nagaganap araw-araw sa buhay mo. Kaya po, napakahirap. Kaya nga, kingdom of men, through the law of the mind, dahil ginagamit yung kaisipan ng tao upang pag-aralan from Genesis to Revelation. Pero tandaan po ninyo bilang Gentile by nature, kung balikan po ninyo ang Scripture, Old Testament is the journey, written journey of the Israel. Tayo nga mga Gentile by nature, pinapapatay nun. So, ginagabayan sila ng Diyos because of that covenant ng Panginoon Diyos kay Abraham.
At yun nga, dahil sila ay matigas ang ulo, kaya 400 years tumigil ang mga propetas until na dumating ang Panginoong Hesus. Na dito, hindi po pinabayaan ng Diyos ang Israel, ngunit hinanap niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kaya nga yung New Testament is the continuity of the journey of Israel in a better covenant. Kaya sabi ko, nagpapasalamat tayo dahil tayo bilang Gentile by nature ay nabuksan pa ang pintuan ng kalangitan at binigyan tayo ng kalayaan mamili whether nahahambang tayo palabas from the kingdom of Satan through the law of the flesh at lumipat doon sa kingdom ng ating pong Panginoong Hesus in His presence. Nasa sa atin yun. At inuulit ko po na bilang Gentile by nature, hindi na po tayo tinawag ng Diyos na upang maging natural descendants. Pero tinawag niya tayo to become a spiritual descendants. Kaya hindi po natin pwedeng dalhin ang mga katotohanan. Pagkatapos, ilalakip mo sa kasagalaan, kayamanan, lahat ng bagay sa daigdig na ito. Well, dito po tayo gustong palayain ng Diyos dahil sa pagkakabilanggo ng ating kaisipan na nahulog sa kahalagahan ng bundok ito upang mailipat natin ang kahalagahan ng kanyang kingdom at maalis ang pagpapahalaga natin sa daigdig na ito. Kaya nga, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga lipatura ng mga Paraseyo. At pangatlo po ay the living church. Na ito yung binabanggit ng Panginoong Hesus that upon this rock I will build my church. Hindi po religious church, hindi po traditional church ang itatayo niya. Dahil itong religious church at traditional church ay ginamit yung scripture na ito sana ay magiging gabay ng lahat ng mga tao tungo sa presensya ng buhay na Diyos. Ngunit ito ay ginamit upang hadlangan ang mga tao at lalo lang nilang idiin dito sa daigdig na ito sa pamamagitan ng sasabihin ng Diyos ay mapagpala. Kaya puro material ang kanila pong ipinapangaral, ikinakabit lahat ito na lalo pong nabibilanggo ang mga tao dahil sa pag-aakala ang ating Diyos ay Diyos ng material. Living church, it is the doctrine of God. Tama po yung, kung titingnan po natin, ang sabi ng Panginoon, upon this rock, I will build my church. Thou art Peter, upon this rock, I will build my church. I-call yung pong binanggit ko nung basic truth about the church. Thou art Peter, upon this rock, I will build my church. Ibig pong sabihin, yung church na tinatawag ng Panginoon ay sama-samang maging isa to cleave to the rock which is Christ. To cleave together as one. Living in the presence of God, of the risen Christ. Kaya nga, yung itinuturo ng mga Bible scholar na ang church ay ecclesia, ang meaning nito ay called out ones. Kaso, ginamit nila yung
called out ones na ipinamangaral na lumabas sa kanilang tahanan, lumabas sa kanilang mga businesses at papasok sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Pero mali po. Dahil ang sabi ng Panginoon, called out ones, ay lumabas tayo kung saan tayo nabilanggo under the kingdom of Satan. Malaya na tayo dahil napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus ang daigdig na ito. Ikaw na lang ang magdesisyon upang lumabas sa loob ng house of bondage. At doon sa iyong paglabas, kapatid, ay dito malaya ka nang papasok doon sa presensya ng buhay na Diyos. Kaya yun yung tinatawag na true believer. The church is a true believer. Dahil lumabas and to cleave to Christ all day long. The risen Christ. Yun po yung living church. And that is yun po yung tunay na biblical na church na dapat malaman ng lahat ng tao sa buong mundo. Hindi po yung religious church at hindi po yung traditional church. But it is the living church, the doctrine of the living God. A true believer. Dahil ang tunay na iglesia ay yun po ay mananahan to cleave to the presence of the risen Christ or to cleave to Christ. Kaya yung tunay na iglesia is living in the presence of the risen Christ all day long. Dahil siya po yung magbubilay sa atin through the faith God has given unto us. Upang doon ay sa ating paglalakbay sa daigdig na ito, ay hindi po tayo malinihis dahil siya yung magdadala sa ating buhay. Pero hindi po sa operation ng laman. It is not the operation of the law of the flesh nor the carnal mind. But it is the operation of the law of the Spirit because God is Spirit. And He created men ayon sa kanyang larawan at kanyang wangis. Ibig pong sabihin that man created as spiritual man. Kaya lamang nung nahulog sa pangin ng ni Satan sa ating ninuno, the spirit or the heart, na ito'y dapat magdadala sa buhay ng tao in the presence of God all day long, ay bumalik sa Diyos dahil hindi kailanman dapat makipag-compromise o mapasailalim ang mga bagay na galing sa Diyos sa pamahalaan ng demonyo. Dapat maunawaan po natin. Dahil ang dami naglipa na sa social media. Pero ang tanong, anong kingdom kinabibilangan natin when it comes to the church? Since na ang kapamahalaan ng tao through the law of the mind ay na mas mababa kaysa kapamahalaan ng demonyo through the law of the flesh. Wala kang magagawa kundi dalhin ang kaalaman mo to connect sa buhay sa daigdig na ito. Kaya ang lahat ng isip mo, politika, magkamal ng maraming mga salapi. Dahil sasabihin, pinagpala tayo ng Diyos, pero sabihin ko po sa inyo, the greatest blessing ever na darating sa buhay mo ay yung kalayaan ng kaluluwa mo, kapatid. Matthew chapter 4, si Satan ang unang nag-alok ng kayamanan. Si Jesus pa ang inalok niya.
Nagsabi niya sa Panginoon magpatira pa ka sa aking harapan, makikita mo ang lahat ng ito, the splendor of this world. Ipinagkatiwala sa akin ito, kaya ibibigay ko lahat ito kapag magpatira pa ka sa akin. Ini-offer ni Satan ang buong mundo. Hindi upang sumagana ka, kundi upang lalo ka lang mabilanggo sa daigdig na ito, kapatid. Na hindi mo alam na may takdang oras ng iyong pamumuhay sa daigdig na ito, mamamatay at mamamatay ang physical na katawan mo. Pero bago mamatay ang physical na katawan mo, dapat ay nakalaya ka. Yun yung sinasabi ng Biblia na salvation. Hindi yung tinanggap mo ang Panginoong Yesus, save ka na. Hindi po. Kundi kung ikaw ay tinanggap mo ang Panginoong Yesus, ibig sabihin that you submit yourself under the rulership of the Godhead, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Fully submit yourself. Kaya nga sinasabi natin, Lord, ano ba ibig sabihin ng Lord? Kapag sinabi mo, Lord Jesus, ibig sabihin, siya yung may control sa lahat ng iyong pag-iisip at damdamin. Sa buong mong pagkatao, siya yung may control because He is the Lord. Pero dahil sa katalinuhan ng tao, itinutwist natin ang mukha ng Diyos na sumunod doon sa gusto natin. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Noong pa man nandito ang Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, huwag kayong mabahala sa mga bagay ng dirito. Mga makakain nyo may susuot, ang sabi ng Panginoon. Kung ang ama ay kahit pinapakain niya mga ibon na hindi nagtatrabaho at ano pa man, how much more na ikaw ay masigit na mahalaga kaysa ibon? But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ibig mong sabihin, kung meron ka mang makakamal dito, may layunin na hindi ikaw ang magdidikta, kundi ang Panginoong Yesus ang siyang magdidikta sa iyo kung paano magagamit ang lahat na ito na may punong-puno ng kahalagahan at hindi mapapariwara sa daigdig na ito ang iyong pinagpaguran at iyong pinagpagalan sa iyong pag-iisip. Kaya nga sabi niya, upon this rock I will build my church. Dahil ang tunay na nature ng iglesia ay siya po ang nagtataglay, nagdadala ng katauhan ng ating Panginoong Yesus. At paano po mangyayari ito? Dahil noong umakyat ang Panginoon, nung namatay at nabuhay, at umakyat doon sa langit, ngunit bumaba siya in the person of the risen Christ. Ang layunin is to indwell Himself into our mortal being. Hindi naman pwede na ang Panginoon ay papasok sa buhay mo hanggat hindi ka lumalabas doon sa bilangguan na walang iba kundi ang iyong katawan, na dito ka na inalipin ng lahat ng uri ng demonyo. Hindi siya papasok, hihintayin ka niya sa labas. Pero binuksan na niya ang pintuan. Malaya ka na. Ang problema lang, kapatid, yung pag-iisip natin na nakasanayan natin ang buhay na ito, yun ang napakahirap dalhin ng Diyos upang sumunod sa Kanya. Kaya anong nangyayari?
Tumatawag tayo sa Diyos para ganapin yung ating kailangan, ganapin ang ating kalooban, ganapin ang ating sariling programa. Pero anong sabi ng Panginoon? My thought is not your thought, and my ways is not your ways. So, ibig pong sabihin, siya yung magdadala sa atin. Kaya nga, noong sinabi natin na Lord Jesus, yung ating kaisipan ay ipinasailalim na po natin sa pamumuno ng Spirit, which is the grace of God, o yung puso na wala sa iyo. Hindi na po yung laman, kundi Spirit na ang dapat magdadala sa ating isipan. Dahil ang nangyayari ngayon, dahil doon sa kingdom of men, ginagamit, pinagsasanib ang spiritual at carnal. Carnality and spiritual. Na ito yung sinasabi ng Panginoon, you cannot serve two master. Na yung desisyon ng tao, ang master doon si Satan, dahil dito na nahubog ang lahat ng katwiran ng tao, masama man o mabuti. You cannot serve two master. It's either, sabi ng Panginoon, iwanan mo si Satanas at lumipat ka sa akin, or else, manatili ka na sa kanya, at huwag mo na akong hanapin kung di mo siya maiiwan. And the works of the devil, ito po yung trabaho niya. To offer all the splendor of this world. Kayamanan. Kaya nga, tayo po bilang tinawag ng Diyos, binukas yung pintuan, we need to stand and to enter into the presence of the risen Christ. Mabubuhay ang living church dahil sa pagiging isa ng lahat. Hindi nagkakaisa. Dahil kung nagiging isang pamilya tayong lahat, magtatagumpay tayo hanggang ang mundong ito will be dissolved with fervent heat. Magtatagumpay. Dahil noong nahulog na nabuhay na tayo rito, nawala na yung contentment ng tao. At ang pumalit ay yung kasakiman. Hinangad ng hinangad ang daigdig na ito na siyang naging dahilan upang ang mga tao hindi na nila malalaman at makikilala ang buhay ng Diyos. Dahil mali yung kanilang pananaw when it comes to the word church. Tama yung sinasabi. Nang sabi, the church is ecclesia called out once. Totoo po yun. Pero yung tinawag ka, hindi lalabas ka lang sa pamilya mo, hindi lalabas sa trabaho mo. Iwanan ang lahat. Hindi po, kundi fully lalabas ka from the bondage, from the house of bondage. Walang iba kundi yung physical na katawan mo ang siyang umalipin sa'yo mula pagkapanganakan mo. Kaya po makikita po ninyo na ang Panginoon ay tinawag niya ang church as one. So, ibig pong sabihin, kahit nasa Amerika ka, kahit nasa Canada ka, kahit nasa Saudi Arabia o saan ka man, once na lumabas tayo from the house of bondage, we need to cleave together to Christ as one. That is the living church. Na ito ay minumobilize ng kapangyarihan ng Diyos at hindi na po sa karunungan at kaisipan ng tao.
Dahil yung pagpasok natin sa buhay ng Panginoong Yesus, ay yun po yung nagpapakita that we submit even all lahat ng ating kaalaman na ito'y nalaman natin from the house of bondage. Maraming nagpapakahirap, pero itama natin lahat, kapatid. Yung kalalagayan natin upang yung mga tao na inosente, hindi sila may mabangon sa pagiging ignorante, hinggil sa katotohanan. Kundi directly from their innocence to a living knowledge of the Lord Jesus Christ. And they will grow mightily into the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Usigin muna natin, kapatid. Dahil maraming mga taong malilinlang. And I pray na hindi sana tayo magagamit ng demonyo upang lalo lang nating dihagin ang mga tao dahil sa ating sariling kalooban at karunungan. Ang problema kung makarinig tayo ng mga bagay na hindi kayang abutin ng kaisipan, sasabihin, kulto. Tayo tumutulong sa lahat ng mga organisasyon na maitama ang kanila kung kalalagyan. Pero ang nakita ko po, mas umiiral dahil yung karunungan. Kaya po mga minamahal na mga kapatid, panahon na. Dahil ang tunay, the real nature of the living church. When God says, upon this rock I will build my church. Kaya ang sinabi ko, the rock is Christ. Christ in Hebrew word is Christus. Christus means restorer. Hindi po destroyer. Ang kingdom ng tao, destroyer yan. Kapag hindi naabot yung kaisipan niya, yung mga ginagawa mo, in the kingdom of God, sasabihin, kulto na, at hindi na iba na yung itinuturo. Tandaan po ninyo na ang Panginoon, since the first day ng Iglesia, ay hindi po stagnant, kundi pataas na pataas na pataas ang antas ng pagkilos ng Diyos. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, that the former rain, that the later rain is better than the former rain. Tanggapin natin ang katotohanan. Kalimutan na natin yung sarili nating dignidad o honor dito sa daigdig na ito. Huwag tayong mag-pretend that we are serving the living God. You cannot serve God with your own intellect, kapatid. Kaya nga sinabi ng Panginoon, it is finished. Ibig pong sabihin, tapos na. That humanitarian principle of knowing the laws of God. But it is the dynamic principle of the Holy Ghost. Demonstration and power. Demonstration of spirit and power. Mataas na antas. Hindi kayang abutin ng karunungan ng tao. Kahit sinong Bible scholar, only the living God can demonstrate and to let you know. Hindi mo pang malaman mo sa kaisipan, kundi idamit niya sa iyo ang katotohanan na ito. And then, doon mo malalaman that your knowledge concerning the kingdom of God is higher than limitation of men. Dahil kapag iisa tayo, andun ng pag-ibig, andun yung pag-uunawaan, andun yung pagtutulungan. Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay magkakapamilya. Gusto niya mag-iisa tayong pamilya. And that is the church called out once. Kaya kapag sinabing restorer,
Nung pumunta ang Panginoon dito, He is the Savior, the Healer, the Deliverer, and the Repairer of breach. Kaya tayong lahat ay tinipon ng Diyos maging kanyang katawan. Ang tunay na katawan ng Panginoong Hesus is the living church. Hindi po yung traditional church. So sabihin mo, bishop ka, pero compromise ka naman sa mga nangyayari sa daigdig na ito. Pabayaan mo na ang mga tao. Let their good moral decide what they want. Pero sa atin ay ipakita ang tunay na kalayaan. Kaya nga ang tunay na nature ng living church, kung ano yung pundasyon natin, yun na rin tayo. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, you shall be witnesses unto me. Because the living church is the real worshiper of God, the true worshiper of God. And true worshiper is carrying the works of God. Hindi po yung pumunta ka sa kapilya, yung maawit ka, you worship God. Not because kailangan, pero dahil yun yung bunga ng kagalakan mo habang tinataglay mo at dinadala mo ang trabaho ng Diyos na siyang bumago ng lahat ng iyong environment na dito ka nag-umpisa ng tunay na buhay ng sabi sa 2 Corinthians 5:17 na sinumang ang nakay Kristo bagong nilalang, lahat ng luma ay lumipas at naging bago lahat. Kaya yung pagsamba, yun yung nanggagaling sa kaibuturan ng iyong puso at damdamin na ito ay punong-puno ng kagalakan para mabuhay, to live and to carry the words of God na ito'y kailangan ng buong mundo. Dahil yung worshiper, yun po yung sinasabi ng Panginoon, you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, Judea, and Samaria, and all to the uttermost part of the earth. Ibig pong sabihin na italakay ko na about na yung tinatawag, yung sinasabing true witness. Because if you are a true witness, ikaw yung nagdadala ng buhay na Biblia. Ikaw yung nagwi-witness in behalf of the risen Christ. Kaya nga, ang Biblia hanggang nasa isipan mo, kapatid, siguraduhin mo na yung buhay mo ay nakikita. Because we represent Christ, the risen Christ, to prove that the Scripture is true. The Scripture is true. Yun po yung living church. A true worshiper. Lagi kong naririnig sa pinupuntahan namin kapag nag-prayer sila. Kami po, Panginoon, ay nagtipon-tipon upang sampayin ka sa Espiritu at katotohanan. Pero nasaan yung Espiritu at katotohanan? And never na makikita mo sa kanilang mga buhay. Kundi ang makikita mo sa kanila ay yun lamang kaalaman nila, but still they are carnal. Traditional church. Hindi ko sinasansala ang mga traditional church, but kahit na sa mga religious church, because that is our mission. Pero paano mababago sila kung lahat tayo ay kaanib doon sa kanilang sistema? At hindi natin inaalaw ang Diyos
Nadalhin tayo doon sa pinakamataas na antas ng uri ng buhay, na kung saan ay dito mo makakapiling ang Panginoong Yesus. To sit at His table and eat with Him. Yun yung kailangan po natin. If you are a true worshiper, you are the representation of the risen Christ, to be a witness unto Him. Gaya nga ng sinabi ko, yung scripture ay nasulat. Ang sabi ng Panginoon, sinasaliksik ninyo, John chapter 5, verse 39, sinasaliksik ninyo ang kasulatan. Dahil dito naniniwala kayo na may buhay kayong walang hanggan. At totoo, yun sabi niya, dahil ito ay nagpapatunay sa akin. Pero anong sabi niya? Pero di naman kayo pumunta sa akin, verse 40, upang magkaroon kayo ng buhay. Nanatili kayong nalaman ninyo ako, pero di ninyo ako nakilala by person. Kaya nga kung ito ay nagpapatunay sa kanya, supposed to be, siya yung tatayo rito at magpapatibay, magpapatunay, magte-testify that the scripture is true. Pero dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, yung kanyang awa sa ating lahat, na supposed to be, ang ating pong kahahantungan without Christ, ay sa impyerno na tayo pupunta. Ngunit naawa ang Diyos, ino-offer niya, ibinukas niya ang pintuan. At tinanong ka kung gusto mong lumabas sa loob ng bilangguan at nalilipat na sa Kanya. Na yung katawan na yun ay ibinigay para sa ating lahat. Ngayon, dahil sa Kanyang pag-ibig, dahil sa Kanya pong awa, kailangan suklihan natin yun. Na yung isusukli natin, yung dapat gagawin ng kanyang physical na katawan dito to prove that the scripture is right, tayo ngayon ang tatayo, proving that the scripture is true because of our life. Kasi siya yung magdadala sa atin. He enthroned Himself into our mortal being. Because the living church is the dwelling place of the risen Christ. The living church is the tabernacle of God here on planet Earth. Kaya nasaan? Mas marami yung salita na binibukas natin sa mundo. Na higit sa lahat dapat yung buhay. Dahil yung hindi nagampanan ng Panginoong Yesus, nung nandito siya bilang siya ay tao, tayo ngayon ang magre-represent sa Kanya. Ito yung isusukli natin sa Kanyang kabutihan. Isusukli natin ito sa paglagay sa atin ng kasuotan na tayo po kung tingnan ng Diyos ay napakaganda because of the grace that God has given unto us. Because the living church ang nagtataglay ng tunay na biyaya. Hindi sa material na bagay, kundi doon sa makalangit na katotohanan. Ang mga material na bagay, even na hindi mo hilingin, sa bibig mo, Panginoon, bigyan hindi. But prove yourself that you are worthy to receive it. The favor of God. Kaya sabi ko nga sa isang kapatid, buhay o kamatayan, sabi ko, ang aming paglilingkod ay hindi nababatay sa salapi. Dahil ang salapi, hindi po hinihingi, kundi ito ay bukal na nagmumula
sa kaibuturan ng bawat isa dahil iisang pamilya. Kaya, usigin natin. Sana po, sa katotohanan ito, hindi na tayo ay dadagdag pa doon sa mga tao under the kingdom of men. Nalikumin ang tao at ibilanggo sa kanilang sariling kaharian. Sana po. Kaya bago po tayo umailan lang, bago po tayo dumago sa pagdadala sa ating Panginoon, usigin muna natin. Dahil hindi po sa banal na kasulatan na bumuklatin mo at sasabihin mo sa mga tao, ikaw, ibukas mo ang buhay mo because you are the living Bible of God. The living church. You are the living Word of God. The living Bible. Eh, ang daming nagkiklaim, nagsasabi, Pastor, kami ay living Bible, bibig lang yan. Ayusin mo ang buhay mo bago mo tingnan. Isubmit mo pa yung sarili mo. Your whole being under the Lordship of Jesus Christ. Saka mo sabihin na kayo'y Christ-centered, na kayo'y Bible-based. Kaya na may nagsabi, Pastor, Bible-based kami. Bishop yung nagsabi. Sabi ko, kung kayo ay, marami akong narinig, sabi ko, na nagsasabi that they are Bible-based. Pati lahat ang mga religion ay sinasabi yun. Pero kung Bible-based kayo, sabi ko, bakit di nyo makita yung napakaliit na bagay na nakasulat doon na ito'y nagpapahayag sa heartbeat ng Panginoon na kailangan isaayos muna yung pagiging isa natin sa Kanya. Bakit di makita? Ipinapangaral lahat ng ito. Hindi dahil doon sa pagpintig ng puso ng Diyos, kundi bawat pintig ng lahat na may pagkakla. Ito ay may kanyak yung organization kinabibilangan na. Bible-based. Kailangan, kung Bible-based tayo, malalaman mo kung ano yung mas importante at mahalaga na dapat unahin bago tayo sumulong sa daigdig na ito. Dahil ito po ay kung nagkamali ka, ikaw na yung kabahagi ni Satan na sisira sa kalikasan ng mga taong nilikha ng Diyos na kawagis at kaparehas niya. Please lang po, alang-alang sa ating dakilang Diyos. Mahal tayo lahat ng Panginoon. Iisa lang ang tanging hiling niya sa atin to represent Him, body and voice. Dahil ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala kung anong sasabihin mo. Dahil ako'y maglalagay ng salita sa iyong bibig na hindi kailanman malahanda ng inuman. That is the living church. Ang tanong, nakahanda ka ba na magiging kabahagi sa kaharian ni Jesus Christ? Bilang tayo po mga Gentile by nature, one thing na kailangan upang tayo po ay qualified. Kailangan we will be transformed as a living church of Jesus Christ.
yun lamang po. At maganda ang sabi po sa inyong lahat. Father, we thank you for this scripture that you have opened unto us today in order, Lord God, na malaman po namin ang kahulugan ng totoong iglesia, Panginoon. Since na ito, Panginoon, ay naibukas, kaulangin ko po ng lahat ng ito ay magkaroon ng katuparan sa bawat buhay natin. It is a church that are living into the law of the Spirit. Father, I pray that everyone will stand, Panginoon, as your perfect representation to prove that we love to dwell and to cleave into your holy presence all day long. Father, thank you, and I pray for your greatest and highest favor shall fall upon us and abide us continually, O God Almighty. And thank you so much because you do not allow us to walk, to have our journey empty-handed, but always full with your favor and power. Father, we thank you in Jesus' mighty name.